Diyos ko po, ang dami ng ganito sa Metro Manila. Tapos nandoon sila sa Davao, doon sila nagpapalit-palit ng mga pulis. Dapat ang palitan nila yung mga pulis dito sa Metro Manila. O eto pa isa, o di ba yung mga anak nyo nagpupunta sa mga club. Di ba sabi labas lang po kami ng friends ko, punta lang po kami sa bar. Party lang po kami, total graduation eh. Oh, graduation po ngayon, mom, dad. Pahiram ako ng car. Ay, hindi na ako magdala ng car. Sasabay na lang ako sa friend ko, susunduin ako. Oh, dito, alam nyo kung saan sila mga bar nagpupunta? Oh, dito sila nagpupunta sa mga bar na to. Arestado ang PhilAm manager ng isang club kaugnay sa pagbebenta umano ng illegal na droga. Umaabot umano ang kontrabando sa iba-ibang bar sa Metro Manila. Ayan, ito si Safety and Security Vlog. Yan po ang yan ang kanyang specialty. Yung gun safety advocate po ito eh. Kasi nga nasa security business siya, line of business sa States, sa LA. So ayan, kita mo, nakababa ang baril, yan ang sign na trained. Hindi kaya yung pinatay ay may alam na sikreto? Ay, pwede rin. Oh, so yun. Yung nakita mo pa lang na finger trigger out, muzzle down, na hindi gumagalaw yung baril habang tumatakbo, that's a sign. Highly trained po yan. So ito, yung mga anak nyo na nagpupunta sa mga bar, ito yung mga bar na pinupuntahan nila. Ito si John Consulta. Nang makapwesto na sa fast hotel room at nakakuha ng tiyempo, sumalakay na ang mga tauhan ng NCRPO. Agad pinusasan ang 47 anyos na high-profile target na PhilAm na may warrant of arrest kaugnay sa pagbebenta ng illegal na droga. Kilo-kilong high-grade shabu at pinaniniwala ang kush o high-grade marijuana na naka-vacuum sealed na plastic ang tumambad sa mga pulis sa kanyang hotel room. At age 24, he was arrested in the US for committing robbery. Na-release siya noong 2010. He was immediately deported here in the Philippines. After 3 years or several years, naging manager siya ng club. But then, siguro may pangarap or gusto niyang kumita ng mas malaking pera. In 2021, he was arrested by PDEA for selling illegal drugs, particularly ecstasy. Nag-ugat ng operasyon sa pagsuko ng may 82 milyong pisong halaga ng shabu sa NCRPO ng isang lalaki matapos magduda sa package na pinapadeliver sa kanya. Mula rito, naikasa ang bypass sa recipient ito sa Makati na nauwi sa pagkakaresto ng isang kasabwat na suspect at pag-iimplementa ng search warrant sa kanilang hideout na kondo kung saan na-recover ang ilang gramo ng droga at mga baril. Yung firearms nila, hindi basta-basta. 3 firearms na nakuha, may silencer yung isa. And all of these firearms bear the base serial number. So, alam na natin to avoid detection. Nanggagaling daw sa ibang bansa ang drogang ipinapakalat ng grupo sa mga bar at kliyente rito sa Metro Manila habang palipat-lipat ng tinitirhang hotel para makaiwas sa huli. Sa kabuuan, aabot sa 171 million pesos. Imagine, 171 million naman to. 171 million dito sa Maynila. Yung kanina, 4 na milyon na chonky. Yung nauna, 10 milyon. Dito lahat yan sa Metro Manila. 2 tonelada sa Alitagtag, papunta rin dito. Doon sa Baguio, may nahuli, ganun din, ang dami-dami. Ano rin yun, droga na sa Pampanga, may nahuli din, pagkarami-rami, isang warehouse. Napakarami dito sa Metro Manila. Punyeta, nandoon sila sa Davao. Nandoon sila sa Davao, mga bossing, na naghahanap ng mali. Wala namang mali sa Davao. Pero dito sa Maynila, napakaraming kahayupan nagaganap. Pero walang nasususpinding pulis. Hindi nasususpindi mga mayor. Walang pinapalitan ng mga hepe. Anong klaseng yan? Anong klaseng gobyerno yan? Kaya mga boss, nung mga panahon ninyo, yung mga anak ninyo yung mga panahon ni PRD, pwedeng lumabas yung mga anak ninyo safe. Ngayon, wag nyo nang payagan. Yung mga anak nyo na nagdadalaga, nagbibinata, wag nyo nang payagan lumabas dahil ganito.
Ganito mga bossing yung kinakaharap natin araw-araw, lalong-lalo dito sa Metro Manila. Kaya parang awa nyo na yung mga anak ninyo, alagaan nyo. Kung hindi nyo gagawin yan, maniwala kayo, sa isang araw, yung mga anak nyo na yung ibinabalita natin dito, wag nyo nang antayin. Huwag nyo nang antayin na makasama sa ibinabalita natin yung mga nangyari sa kapamilya ninyo. Kaya sabihan nyo sila na ito pong panahon ngayon ay napakadelikado. Kaya tiis-tiis lang hanggang maging presidente ulit si Inday. Kasi pag naging presidente na si Inday tsaka si Baste, sigurado maayos na naman ang Pilipinas. Makakalabas-labas na naman sila. Tiis-tiis lang. Okay. 100 million na 180 million worth na droga ang nahuli na naman yan. Diyos ko po.